Yung law of God ay napakalawak po pag-aralan at maraming pag-aaral na malalim. Sa gabi pong ito ay ninais ko na bigyan ng medyo hindi ganun kalalim sapagkat marami tayong mga bata or kabataan upang mas higit po nilang maintindihan kung ano po or gaano kahalaga itong law of God. Ganun pa man, napakahalaga na malaman natin sapagkat ito ay magdadala sa atin o may bunga ito pag tayo maintindihan natin kung anong ibig sabihin. Ngayon, bago sa ating pagpapatuloy, nais kong magkaroon tayo ng katanungan. What comes first? Yung law or yung sin? Ano ang nauna? Law? Hindi ba sin? Law. So, dahil law ang nauna, sino nagsabing law? Lahat. Yung sinong nagsabi naman na sin ang nauna? Wala. So, tingnan natin. Kasi hindi naman magkakasala ang tao kung walang law. Diba? So, dahil law ang nauna, ibig sabihin, mayroong nagkasala. Diba? Dahil may law, o dahil may law siya, mayroong nagkasala. Ngayon, kung may nagkasala, ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So, ibig sabihin, mayroong namatay. Sino ang namatay? Si Jesus Christ. Namatay siya dahil sa kasalanan ng tao. So, dahil mayroong kasalanan at may namatay, kabayaran ng kasalanan, ngayon, nung mayroong namatay, kailangan, ibig sabihin nun, mayroong good news kasi nabayaran ang kasalanan dahil sa kamatayan. So, dahil may good news at yan ay nasusulat sa Bible. Sabihin may good news, may mensahe. So, kung may mensahe, kailangan ng ano? Kailangan ng preacher. Kasi sino magmimensahe? Di ba? So, makikita nyo yung illustration niya na yung pagkasunod-sunod. Sabihin, may law, may nagkasala, at sa nagkasala, mayroong nag-alay ng buhay. So sa pag-alay ng buhay, nagkaroon ng hope, nagkaroon ng good news. At yung good news, mabasa natin sa Bible na sinasabi na, for God so loved the world. Ibig sabihin, good news yun. Dahil mayroong tumubos. At yung good news na yon ay kailangan maibigay sa sanlibutan para malaman na mayroong magandang nangyari o mayroong tumubos sa dapat ang tao sana ay mamamatay. Ngayon, dahil may good news, so kailangan po ng magbibigay ng good news o magdadala ng good news at yun po yung preacher. So ito po yung ating sa gabi ngayon na pag-aaralan natin yung good news. At ang sabi dito, bakit nagkasala ang tao? Sa 1 John 3:4, whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Ang law po ay mayroong dalawang uri, hindi lang isang batas lang na nababasa natin. Pero marami mang law na sinasabi. Sa Bible, mayroon pong law o dalawang law na kailangan nating i-identify ngayon. Kasi sinasabi nila, wala nang kautusan. Ano bang kautusan ang nawala? So, kailangan i-identify natin saang law doon ang nawala. Unang-una, may tinatawag po na ceremonial law. At ang ceremonial law, sinasabi dito, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments. So, commandments, ibig sabihin, law din siya. Pero, mayroon siyang kasunod, contained in ordinances. Ordinansa, ibig sabihin, kumbaga, mayroon siyang pagtatapos. Hindi siya sabing habang buhay or walang hanggan. At sabi dito, for to make in himself a twin one new man, so making peace, blotting out the handwriting of ordinances that was against us. So, ordinansa siya na laban na sa atin. So, ito yung ceremonial law. Ano pang kasunod? Sabi niya, the very first covenant had also ordinances of divine service.
So mayroong ceremonial law dati sa pagsamba at hindi na applicable sa atin ngayon. Bakit kaya hindi na i-apply? Kasi dati pag sasamba ka, kailangan pag mayroon kang kasalanang nagawa, halimbawa nagsinungaling ka, kailangan mo magkuha ng tupa. Eh kung 2 beses ka nagsinungaling, 2 beses na tupa 'yun. Eh kung halimbawa hindi ka pa nakaabot ka pa ng 1 linggo bago ka nakapunta ng simbahan, nagkasala ka 5 beses. Di 5 beses na tupa ang dadalhin mo. Kaya kung hindi 'yon inalis, ano mangyari sa atin? Mahirap tayong mapatawad kasi kayo ba meron kayong tupang alaga? Wala. So mahirapan tayong maghingi ng tawad sa Diyos kasi ang paghingi ng tawad sa Diyos kailangan magdala ka ng tupa. Kung wala kang dalang tupa, hindi ka mapapatawad. Kaya yun ang inalis. So yan po ang ceremonial law. Inalis upang sa ating panahon ngayon, kahit magtipon tayo, sasamba tayo, hindi na kailangan ng tupa. At kung nagpatuloy yung ceremonial law ngayon sa ating panahon, kailangan lang din natin sasamba sa Jerusalem. Sino nang nakapunta sa Jerusalem? Wala pa sa Israel. May nakapunta na ba? Wala pa. Eh kung wala pang nakapunta, tapos ngayon nagtutuloy-tuloy yung ceremonial law, dadalhin natin yung tupa papuntang Israel, magkano ang pamasahe? Eh kung ilang bisis ka nagkasala, kung 10 bisis ka nagkasala, malaki yung ibang pagkakasala mo, kailangan dalhin mo baka. So dala-dala mo ang baka ngayon, saan mo ikarga? Sa eroplano? So yun po yung ceremonial law. Kaya yun po ang inalis kasi yun po ay mayroong katapusan. Halimbawa pa po, para mas maintindihan natin yung ceremonial law, di ba ang ating camp ay may roles? Kailan magtatapos ang roles ng camp? Pagkatapos ng camp. Pagkatapos ba ng camp, dalhin mo pa rin ang roles sa bahay mo? Nanay, yung roles doon sa camp, kailangan kami magising ng alas 5. Meron nang tumutunog. Eh pagdating nyo sa bahay, walang tumunog. So ibig sabihin, yun yung roles na mayroong katapusan. Ibig sabihin, pag natapos na yung event, wala na rin yung roles. Yan po ang ceremony or ceremonial law. Ngayon, sa kasunod, mayroon din namang tinatawag na the law of the 10 commandments. So magkaiba sila. Anong sabi dito? Sa Deuteronomy 4:13, and he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform even 10 commandments, and he wrote them upon 2 tables of stone. So mayroong 10 commandments na sinasabing law din. At ano pang tawag sa 10 commandments? Sabi dito, so speak ye and so do as they that shall be the judge by the law of liberty. So ang 10 commandments ay tinatawag din na law of liberty. Bakit kaya law of liberty? Sabihin, pag sinunod mo ito, totally malaya ka. So nasampul po yan dati na, di ba pag yung mga nakulong ka, tapos napalaya ka na. Ibig sabihin, napagdusahan mo na yung kasalanan mo, malaya ka na ngayon. Ngayon, paglabas mo, anong gagawin mo? Gagawa ka ba uli ng kasalanan? Hindi na. So dahil hindi ka na gumawa ng kasalanan, ikaw ay malaya na. Hindi ka na nakakulong. So ibig sabihin yung mga nakakulong, sila yung alipin ng law. So yun po ang ibig sabihin. Pag sinunod mo ang 10 commandments, ikaw ay malaya. Pero pag nilabag mo ang 10 commandments, nandun sa yung guilt ng kasalanan. So sa ating pagpapatuloy ngayon, bigyan natin naman ng comparison yung the law o the 2 laws na ceremonial at saka yung the 10 commandments or yung moral law na tinatawag. Ngayon, tingnan natin ayon sa record ng Bible, sino ang nagsulat ng 10 commandments at saan ito sinulat. At sa ceremonial law naman, sino ang sumulat sa kanya. So tingnan natin ang una, sa 10 commandments. Sabi sa Exodus 31:18, and he gave unto Moses when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai 2 tables of testimony, tables of stone written with the finger of God. So ang Diyos pala ang sumulat ng 10 commandments, hindi tao. Kaya ba ng tao magsulat ng finger niya sa bato?
Hindi. So ngayon, kung ang Diyos ang sumulat sa bato, kaya bang isulat ng tao yan o pwede niya bang burahin yon? Hindi rin kasi ang tao hindi niya kayang sumulat ng kamay niya sa bato. So ano naman, sino naman nagsulat sa ceremonial? Ang sabi dito sa 31 verse 9, and Moses wrote this law. So sinong sumulat ng ceremonial law? Bagamat ang Panginoon nag-instruct, pero sinulat yon ni Moses, yung law na yon. Yung kanina binanggit ko na seremonya para sa pagpapatawad, seremonya para sa pagsamba, yun yung tinutukoy natin dito. So ano pa ang mga comparison nila? Eternal ba? Ibig sabihin walang katapusan. Katulad ng banggit ko kanina, mayroong katapusan ang ceremonial law. So ang Ten Commandments ba ay walang katapusan? Tingnan natin. Sabi sa Psalms 111 verse 7, the works of his hands are verity and judgment, and his commandments are sure. Sa verse 8, they stand fast forever and may katapusan ba and forever and ever? Wala. Itong ceremonial, mayroon bang katapusan? Sabi dito sa Hebrews 7 verse 12, for the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. So, ibig sabihin, kung hindi binago ang ceremonial law na ito o hindi pinalitan, ay hanggang ngayon magdadala tayo ng tupa sa Jerusalem. At yun po yung pagbabago na yon. So, tingnan pa natin, ano bang kasunod? Ito ba is spiritual, yung law na Ten Commandments? O ganun din ba ang ceremonial? Sabi sa sa Romans chapter 7:14, for we know that the law is spiritual. So anong tinutukoy niyang law? Yung Ten Commandments, yung moral law. But I am carnal, sold under sin. So ang ceremonial law ay, sabi dito sa verse 16 ng Hebrews 7, who is made not after the law of a carnal commandment. Carnal, ibig sabihin makalaman. So, ang Ten Commandment is spiritual, ang carnal is, o yung ceremonial is carnal or sa katawan or makalaman. Ang tingnan natin, itong dalawa, anong pagkakaiba? Saan ang perfect dito? Yung Ten Commandments o ceremonial law? So, tingnan natin in Psalms 19 verse 7, the law of the Lord is, so ang tinutukoy niya ay Ten Commandments. Sabi dito, converting the soul, the testimony of the Lord, sure, making wise the simple. Kaya pag sinunod mo yung utos ng Diyos, kahit wala kang alam sa sanlibutan, wala kang alam sa anumang kaalaman sa sanlibutan, makikita ng tao, ang talino ng taong ito. Kasi yung kanyang mga gawa, puro mabuti. Minsan nakakalungkot yung mga maraming alam sa sanlibutan, yung mga ugali, sabi pa nila, hindi makain ng aso. Sabi nga na, kaya nga ito pinag-aral para magkaroon ng tamang disiplina. Yung pala, mali tayo. Ang disiplina ay nasa bahay. Secondary na lang yung school. So dito, sinasabi na the law of the Lord is perfect. So yung Ten Commandment is perfect. Ito namang sa ceremonial laws, for the law made nothing perfect. Hindi siya perfecto. Kasi bakit? Bakit hindi siya perfecto ang ceremonial law? Kasi ang ceremonial law, kung ikaw ay namumuhay sa panahon ng mga Israelita or sa mga Hudyo, pag mayroon kang kaya, okay lang sa'yo na magkasala ka ng marami. Kasi bakit? Marami kang tupa, marami kang baka, marami kang pwedeng pangbigay para sa kasalanan mo. Kung ikaw ang mahirap sa panahon na yan, anong gagawin mo? Mag-iingat-ingat ka talaga na hindi ka magkasala kasi wala kang pambili ng tupa. Wala kang pambili ng baka. Yun po ang kaibahan. Kaya hindi siya nakapag-perfect kasi minsan ang ceremonial law ay nagmamataas pa, nakapagpapataas pa ng ating nung ugali. Nagkakaroon ng pride. Okay. Sabi pa dito, ito ba ang Ten Commandments ay liberty or tawag doon, malaya. May kalayaan ka.
Kasi kung sinusunod mo ang 10 Commandments, totally malaya ka. Di ba, pag pansinin nyo, pag mayroong batas ang, anong barangay dito? Palanas? Palanas. Pag mayroong ordinansa ang Palanas, sabi nila na bawal magtapon ng basura. So ngayon, dahil ikaw ay hindi naman nagtatapon ng basura sa kahit saan-saan, uhulihin ka ba ng mga barangay tanod ng lugar na ito? Hindi, di ba? Kasi bakit? Sumusunod ka. Ibig sabihin, malaya ka. Pero kung ikaw ay tapon doon, tapon dito, anong mangyayari? Uhulihin ka. So, hindi ka malaya. Kasi kahit magtago ka man, hahanapin ka, ito yung tao nito, panay ang tapon ng basura. So, hindi ka malaya. Pag sinusunod mo yung utos, tunay na malaya ka. Yun yung ibig sabihin nyo. Kaya sabi dito sa James 2, verse 12, so speak ye and so do as they that shall be judged by the law of liberty. Hahatulan ka sa kautusan, kalayaan. Sabi pa dito, for he shall have judgment without mercy, that hath showed no mercy, and mercy rejoiceth against judgment. Kaya pag tayo mayroong nagkasala sa atin, tapos gusto natin parang gantihan agad, hayaan nyo na. Kasi ang Panginoon, siya yung maghahatol sa kanya. Siya yung maniningil. So ipinaghihiganti niya yung mga tao na inaapi. So tingnan natin yung sa seremonyal. Sabi nito, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ had made us free, and he not entangled again with the yoke of bondage. So yung ceremonial law, nagiging yoke of bondage natin. Kasi bakit? Kung wala kang pera at wala kang pambili ng tupa, ay hindi ka makakahingi ng tawad. Kasi kailangan yung tupa ay iaalay mo. Eh kung wala kang pambili, anong mangyari sa'yo ngayon? Dala-dala mo yung kasalanan. So yoke of bondage siya. Hindi tulad ngayon, pag nagkasala ka, direkta ka hihingi ng tawad sa Panginoon. Unang-una dun sa tao, kung halimbawa nagkasala ka sa tao, pero kung hindi naman, ikaw, personal mong kasalanan, direkta ka sa Panginoon. Lord, nagkasala ako. Nagnakaw kasi ako, Panginoon, ng piso. Tapos kinabukasan, nagiging 5 ang kinuha ko uli kasi hindi ako nahuli. Kasunod, 20 na. Oh. Hanggang sa kalaunan, naging 1,000 na. Hanggang sa magnanakaw ka na. So yan po ang mangyayari pag nagpapatuloy ka sa kasalanan. Ito ba ay standard? Kaya nga siya sinabing moral law. Yung 10 Commandments ay tinatawag na moral law. So ibig sabihin, standard siya. Sabi dito sa James 2 verse 8, if ye fulfill the royal law according to the scriptures, thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well. Ibig sabihin, pag sinunod pala natin yung utos, mabuti ang ating ginagawa. Hindi tulad nung sa ceremonial, may kasunod pa, sabi niya, so speak ye and so do as they that shall be judged by the law of liberty. Ibig sabihin, pag salita ka na itong gawin, dapat gawin mo talaga para hindi ka magkasala. At saka dito, sabihin, ang 10 Commandments ay standard, nagdadala ng kabanalan sa tao. Ang ceremonial law, sabi dito, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday or of the new moon or the Sabbath. Ano pang kasunod? Sabi niya, which are a shadow of things to come. Pag sinabi pong shadow, anino siya? Sabihin, pag dumating na yung halimbawa, yung araw, di ba ang araw may shadow? So, ibig sabihin, pag dumating na yung pinakatotoo niya, mawawala na yung shadow. Yun pong ibig sabihin. So, ang ceremonial law ay shadow. Kaya, nung ginanap ito ng Panginoon, wala na ito sa atin. At ang nanatili po dito ay yung Sabbath. Kasi sabi dito, walang maghusga sa iyo sa pamagitan ng mga bagay na ito. Yung holiday, Sabbath, kasama dito yung new moon, yung meat, drink. Yung Sabbath kasi ay mayroong isang Sabbath na nanatili. At yun yung weekly Sabbath. Sa ceremony kasi ng Hudyo ay meron silang, hindi ako nagkakamali, 4 na Sabbath. 4 ba? Yung yearly, monthly,
weekly, saka yung isa pa. So, hindi ko maalala yung isa eh. Pero I think apat na Sabat. At ang nanatili ngayon yung weekly Sabat, which is, pagdating ng ikapitong araw, yun yung ginagawa natin na sumasamba. So, ngayon, dahil may 10 commandments, alamin natin ano bang laman ng 10 commandments? Bakit magdadala siya sa atin ng kabutihan or kabanalan? Kailangan alam natin. Sino na po ang nakaalam ng laman ng 10 commandments? So ngayon, himay-himayin natin yung 10 utos na yon para magkaroon tayo ng idea anong laman ito. At isa pa, para mapaalalahanan din tayo na ito pala ang laman yan, ang ibig sabihin. So ngayon, punta tayo sa unang utos. Anong sabi? Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ano ang ibig sabihin nito? Kailangan wala tayong Diyos-Diyosan na kinikilala. So tingnan natin. Sabi niya, ang tao ay binabawalang magbigay sa anumang bagay na unang lugar sa kanilang pag-ibig at paglilingkod. Ibig sabihin, pagdating sa pagsamba o pagkilala sa Diyos, dapat siya yung una. Hindi siya yung pangalawa. Kaya kung pangalawa na lang, halimbawa, schedule na sasamba ka, tapos bigla kang tinawag, magkakaroon kayo ng anumang pagtitipon. So ngayon, mamimili ka, sinong sundin mo, yung utos ng Diyos na magsamba ka or yung utos ng tao na magtrabaho ka or anumang gagawin mo. Kaya pag inuna mo yung sa tao, ibig sabihin, ang sinasamba mo or kinikilala mong Diyos ay yung tao na nagbigay sa iyo ng instruction. At sabi pa dito, anuman ang ating pinahahalagahan na nakakabawa sa ating pag-ibig sa Diyos o nakapahadlang sa paglilingkod na nauukol sa Kanya, iyon ang ginagawa nating Diyos. Ibig sabihin, yung mga nagiging dahilan, bakit hindi ka makapagsamba? O bakit ka hindi makapagsamba? Kasi hindi ako pinawiyagan ni nanay, ni tatay. So ngayon, kung sa kabila ng pagpapaalam mo ay hindi ka pa rin papayagan, ang tatay mo ang mananagot sa iyo kasi gustong-gusto mo eh. Pero kung may pagsamba tapos sinabihan ka ng tatay mo, huwag ka nang pumunta. Ay, buti nga tay, hindi pinaano mo ako kasi marami din akong gagawin. O di nagkasala ka kasi ibig sabihin, ginawa mo yung gusto mo. So yun ang unang utos. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man na anumang anyo na nasa itaas ng langit o sa langit o nasa ibabaw ng lupa o na nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man. Ibig sabihin, anumang may anyo o halimbawa, mayroon ka sa bahay mo, kurting anghel. Ay, hindi yan Diyos-Diyosan kasi kurting anghel yan. Ang sabi na dito, kahit nakikita sa langit, ano ba ang mayroon sa langit? Mga planeta, kasama din ang mga anghel doon. So, ibig sabihin, kung mayroon tayong mga ganong uri ng imahe, ang sabi ng Panginoon, huwag natin silang yuyukuran. Kasi yun ang nagsisilbing parang pinaka-Diyos-Diyosa natin. Ang sabi niya dito, ang ikalawang utos ay nagbabawal sa pagsamba sa tunay na Diyos, nagbabawal sa pagsamba sa tunay na Diyos sa pamagitan ng mga larawang inanyuan o mga kawangis. Ibig sabihin, hindi natin masabi na sumasamba tayo sa tunay na Diyos kung ang ating Diyos ay nakikita. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, sasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Nakikita bang Espiritu? Hindi. Ibig sabihin, kung ang ating Diyos ay nakikita, hindi yun ang tunay na Diyos. At sabi pa dito, maraming mga di-Kristiyanong bansa na nag-aangking ang mga larawan ay pawang mga hugis o simbolo na sa pamagitan noon ang Diyos ay sinasamba. Subalit inihayag ng Diyos na ang anyo o ang ganong uri ng pagsamba ay kasalanan. So anumang uri ng imahe yun. Kahit kamukha pa yan ni Apostol Pablo. May nakakita na ba sa inyo ang mukha ni Apostol Pablo? Kahit kamukha pa yan ni
Sino yung mga ano, si John, si Pedro, sila ba may nakakita na sa atin ng kanilang itsura? Wala pa. So kung mayroon kayong imahe na kamukha nila, ibig sabihin hindi yun ang dapat niyong yukuran. Kasi hindi sila mga Diyos o hindi sila Diyos. Kasi kahit nung buhay sila, si Pablo at si Pedro, hindi sila nagpasamba nung buhay sila. Gaano pa kaya kung halimbawa sinamba natin sila, naging imahe, tapos biglaan nilang silang nabuhay, sa tingin nyo kaya tatanggapin nila yung pagsamba natin? Hindi, kasi nung buhay sila, hindi po sila nagpasamba. At sabi pa dito, ang pagtatangkang ihayag ang isang walang hanggan sa pamagitan ng material na mga bagay ay makakapagpababa ng pagkakilala ng tao sa Diyos. Kasi para ang ginawa, di ba mapapansin nyo, pag may bagyo, mayroong baha, mapapansin nyo na minsan, yung mga tao dala-dala yung mga imahe. Di ba dapat ang Diyos ililigtas tayo? Pero bakit ikaw ang nagliligtas ng kinikilala mong Diyos? Pasan-pasan mo pa. So, ibig sabihin, hindi sila ang Diyos na totoo, kasi ang Diyos dapat ililigtas tayo. Wala man tayo nakita, pero bigla na lang mayroong nag-rescue sa atin. O di kaya yung anumang baha, pinaiwas ng Panginoon sa bahay mo. Wag lang naman, pinaano ka na, pinaalis ka na, may rescue na, nagmamatigas ka pa, eh di, anod ka ngayon. Kasi sabihin mo, may Diyos naman akong ano. Wag naman tayong masyadong pakasiguro na ganoon tayo kalakas sa Diyos. Lalo na kung hindi naman natin sinusunod yung utos niya. Tapos, basta may Diyos akong kinikilala. So, yun po ang kailangan ingatan natin. Sa pangatlong utos, sabi niya dito, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon. Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So, anong ibig sabihin nito? Sabi niya, ang utos na ito ay hindi lamang nagbabawal sa di totoong panunumpa o pangkaraniwang pagtutungayaw. Pagtutungayaw is pagmumura. Di ba ngayon, hilig na ngayon ng kabataan, malalaki, babae, bata, matanda, anong ginagawa pag nagkwentuhan? Di ba kahit normal nilang usapan, may kasama ng mura? Yan pa ano yung nasa nakita ko doon? Di ba? Normal na usapan. Dati yung mga magulang natin na naririgan natin sila nagmumura pag galit. Dati yun. Pero ngayon, kahit normal na usapan, kahit nagkwentuhan, nagtawanan, nagmumura na. So, sabi ng Panginoon, hindi niya pinapalampas yung ganito, nagkakasala tayo. Sabi niya pa dito, datapwat ipinagbabawal nito sa atin ang paggamit ng pangalan ng Diyos sa isang di makabuluhan o walang pag-iingat na paraan at walang pakundangang dakilang kahulugan noon. Sa di natin iniisip na pagbanggit sa Diyos sa pangkaraniwang pag-uusap o sa pagtawag sa Kanya tungkol sa walang kabuluhang mga bagay. Kasi minsan matatalino na yung mga lasinggo ngayon. Pag nalasing na sila, ang dami ng Bible verse na lumalabas. Sabihin, nagkakasala sila kasi bakit? Binabanggit nila yung Diyos na wala naman silang plano na aralin yung salita ng Diyos. At minsan, yung iba na parang nagulat ka, Jesus, mga ganyan. Tinatawag mo yung, sino ba si Jesus? O diba? Tinawag mo si Jesus, si Maria, at si Joseph. Tatlo yung tinawag mo. Pero nagulat ka lang nun. So dapat hindi natin basta-basta binabanggit yan. Tapos yung OMG. Pinashort lang na OMG. Pero yung pala, may yun, binabanggit yung Diyos doon. Sa kasunod, sabi pa dito, banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Ang lahat ay kinakailangan magmuni-muni sa kanyang paghahari, kanyang kadalisayan at kabanalan upang ang puso ay magkaroon ng pagkadama ng kanilang pagkamataas
at ang uri ng kanyang banal na pangalan at kinakailangang banggitin ng may paggalang at kataimtiman. Sa atin, hirap nga tayo subukan nyo kaya banggitin yung pangalan ni Mayor. Anong, pag may makarinig na tauhan ni Mayor, anong gagawin sa inyo? Di ba? Tao lang yun. Mayor nga, hindi na magagalit nga siya pag binabanggit yung pangalan niya sa walang kabuluhan eh. So lalo pa ang Diyos natin. Sabi ba dito sa kasunod, sa pang-apat, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin 6 na araw na gagawa ka sa iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw na ang iyong anak na lalaki at babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ang iyong baka, ni ang iyong mga taga-ibang lupa. At sabi pa dito, na nasa loob ng iyong mga pintuang daan sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. Ilang araw na ginawa ng Panginoon ang langit at lupa? 6. So ito rin po ang binigay niya sa atin. Binigyan niya tayo ng 6 na araw para gawin ang lahat ng ating gagawin. Kung sa mga bata, bahala kayo dyan sa 6 na araw. Kung gusto niyo magtambling-tambling, sige, gawin niyo yan. Pero pagdating sa ika-7 araw, ang sabi ng Panginoon, akin na yan. Biruin nyo, ilan ang laro sa inyo? Ilang araw ang paglalaro nyo? 6. O galing school, laro agad yan. Tapos 6 sa inyo, sa Diyos ay 1 lang, sinong lugi? Parang lugi pa yata kayo kasi pagdating ng ika-7, laro pa din. Di ba? So dapat ibigay natin sa Panginoon na yung araw na hiningi niya. At ang sabi dito, dapat ay sumasamba tayo sa ika-7 araw na yan. Ang Sabat ay hindi sabi ito ipinakilala bilang isang bagong institusyon, kundi bilang isang itinatag sa paglalang. Iyon ay kinakailangang alalahanin at ipangilin bilang alaala ng ginawa ng manlalalang. Itinuturo ang Diyos bilang siyang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat. So kung sumamba ka sa ika-7 araw, ay kinikilala mo pala yung manlalalang. So ang tanong, ano yung ika-7 araw? Ano ba ang unang araw? Sunday. So kung Sunday, anong kasunod? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ang ika-7 ay Saturday. So dapat, saan tayo pag Saturday? Dapat sa pagsamba. Hindi tayo naglalakwat siya. So yun ang hinahintay ng Panginoon. Pag sumasamba ka sa ika-7 araw, ang sabi niya, kinikilala mo siya na Diyos. Pasok tayo dito. Sa pang-5. Anong sabi sa pang-5? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ang sabi niya, ang mga magulang ay karapat-dapat sa isang antas na pagmamahal at paggalang na hindi nararapat sa kanino mang tao. Ang nakakalungkot ngayon, yung magulang natin, itsapwera, minahal natin yung kaibigan, barkada. Samantalang sinabi dito, dapat mas mataas ang pagmamahal natin sa magulang kaysa kanino mang tao na nasa paligid. Kasi bakit? Ano sila? Ang Diyos mismo ang naglagay sa kanila ng responsibilidad para sa mga kaluluwang ikinagubilin sa kanila. Tapos ang mangyari, pag matanda na si nanay, si tatay, matanda na kayo nanay, punta na kayo sa house, ano yung tawag doon? Home for the aged. Samantala nung bata ka pa, naku, grabing antok ni nanay, pero sige na lang, ano, tulog ka na. Pero nung tumanda na si nanay, nanay, doon ka na. Masyado ka ng pabigat sa amin. Ganon ba natin susuklian yung ating magulang? Sabi ng Panginoon, sila yung dapat mahalin natin ng mas mataas sa kanino mang tao. At sabi pa dito, at sino mang tumatanggi sa nararapat na pamamahala ng kanyang mga magulang ay tumatanggi ng pamahala ng Diyos. Sabihin, pag ayaw mong madisiplina ka ng magulang mo, ibig sabihin, tinatanggihan mo ang pagdisiplina ng Diyos. Kaya mapapansin nyo yung mga batang suwail, mga batang matitigas ang ulo, mapapansin nyo, maagang nag-asawa, maagang nalulung sa anumang bisyo, barkada. Kasi bakit? Ayaw nilang magpadisiplina sa bahay. Kaya pag gusto nila sa labas, kasi sabi nga, gusto nila magawa yung kanilang gusto,
So, ayun. Nakita mo, batang-bata pa sila. So, sabi dito, ang ikalamang utos ay nag-uutos sa mga anak, hindi lamang upang magbigay galang, pagpapasakop at pagsunod sa kanilang mga magulang. Hindi lang pala doon sa paggalang at pagsunod. Ang nakakalungkot na, wala nang paggalang, walang pagsunod. Dati yung mga matatanda, pag sa naabutan ko pa yun na pag may masalubong kang matatanda, isang gabi po, isa pamano pa yan. Pero ngayon, kahit gano'n na, ano ba yan, katanda mo na kasi. Gano'n na yung mga kabataan, wala nang paggalang. Sa pagsunod sa magulang, nawala na din. Pag-utusan mo, mamaya na nga, mamaya na. Ayan tuloy, namatay na. Yun na yung kinaabalahan ngayon. Galit pa sa mama. Imbis na yung mama yung magalit, sila pa. Sinisi pa yung mama. Ganun na yung mga kabataan ngayon kasi bakit? Dahil din sa napabayaan sila na gawin yung mga bagay na gusto nila. At sabi pa dito, kundi pati sila'y bigyan ng pagmamahal at kabaitan upang mapagaan ang kanilang mga pasanin, ingatan ang kanilang reputasyon, at upang sumaklulo at umaaliw sa kanila sa katandaan. Dapat tayo yung magtulong sa kanila pag matanda na. Tapos sabi to, ingatan ang reputasyon, yung pangalan ng pamilya ninyo. Ang problema, bahala na si tatay kung anong kalagayan niya, basta ako, ito yung gagawin ko. Kaya nangyari, nakulong yung anak, tapos malaman-laman nyo yung tatay, Pastor Aroy. Walang pag-iingat ng reputasyon ng pamilya nila. Ganon po ang kabataan ngayon. Kaya ito yung pinaalala ng Panginoon sa atin para ma-refresh tayo na mahalin natin ang magulang natin at susunod sa kanilang mga utos. Sa pang-anim, huwag kang papatay. So paano ba tayo magkasala? Yung pagpatay lang ba? Mayroon pang sinabi ang Panginoon dito. Sabi niya, ang lahat ng di makatarungang gawain na nagpapaiksi ng buhay, ang espiritu ng pagkagalit at paghihiganti o ang pagbibigay laya sa anumang kinakahiligan na humahantong sa mga gawang nakakasakit sa iba o nagiging sanhi ng pag-iisip na sila'y masaktan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, sino mang mapupuot sa kanyang kapatid ay mamatay tao. Biluin mo, nagalit ka lang. Akala mo galit ka lang, pero ang equivalent nun, pumatay ka na ng tao. Siguro kung yung galit natin ay nakakapagtutuungan, nakapagpatay ng tao, marami na tayong na pinatay. Maraming, siguro criminal, kung pwede na sa isip pa lang natin, tinatadtad na natin yung inisip nating tao, siguro marami na tayong pinatay na tao. Ganun po kasi, sa isip mo pa lang, pag once na nag-isip ka ng masama. Sabi niya, ang makasariling di pagtugon sa mga nangailangan o naghihirap. Parang may pumunta sa bahay ninyo, binaliwala nyo lang. Sabi niya, parang pinatay nyo na rin sila, lalo na kung hinihingi lang naman. Sabihin na, baka hingi ng isang basong tubig, 1 kilong bigas. Tapos sipain lang, kadiri ka. So yung mga ganyan, ibig sabihin, parang pinatay natin sila. Sabi pa dito, ang lahat ng pagbibigay ng laya sa sarili o sa kailangang pagkakait o sa kailangang pagkakait o labis na paggawa na humantong sa pagkasira ng kalusugan. So pag-abuso pala sa kalusugan. Sige, kain na ng kain, kahit anong gusto mong kainin. Tapos nasira yung kalusugan, di nagkakasala ka pala sa pagpatay kasi bakit ikaw yung pumapatay sa sarili mo. Hindi lang halata. Sabi dito, ang lahat ng ito ay sa higit na malaki o maliit na bahagi ay paglabag sa ika-6 na utos. So bilong pala yun sa ika-6 na utos. Kahit hindi ka personal na pumatay, pero dahil nag-isip ka ng masama, inaabuso mo yung katawan mo, ikaw ang pumapatay sa sarili mo. 7, huwag kang mangangalunya. So ano ang ibig sabihin nito? Sabi niya, ang batas na ito ay nagbabawal hindi lamang sa gawang malaswa, kundi pati sa malaswang isip. Nagnanasa ka lang. Akala mo nagnasa ka lang, hindi ka nangangalunya, pero mayroon na pala yun. Sabi niya, kundi pati sa malaswang isip at pagnanasa
o anumang gawaing nakakapagpukaw sa mga iyon. Lalo na kung nga nanonood ka ng mga bagay na nakapag-excite sa isip mo. So yun po yung kasalanan na yan. Sabi pa dito, ang kadalisayan ay pinag-uutos kung hindi lamang sa panglabas, kundi pati sa mga lihim na layunin ng damdamin ng puso. Si Kristo na nagturo ng malawak na kahulugan ng kautusan ng Diyos ay nagsabi na maging ang masamang kaisipan o pagtingin ay tunay na kasalanan ng gaya ng ipinagbabawal na gawa. So kahit nag-isip ka lang pala, tumingin ka lang, tapos lalo na kung may nakita ka, sexy, sabi mo, parang pinaano mo, pasensya, hindi marunong eh. So nagpaganon ka. So siyempre dahil naglabas ka ng ganong pito, ibig sabihin, hindi ka naman maglalabas ng ganong pito kung wala kang pagnanasa eh. Kasi kung wala kang pagnanasa, eh, wala lang sa iyo. Pero pag dahil naglabas ka ng sarili mong sabihin, mayroon kang pagnanasa at iyon ay nagkakasala ka na ng pangangalunya. So, 8, huwag kang magnanakaw. Nako. Kasi magagalit ka sa kapwa mo, magnanakaw. Ang sabi niya, kapwa ang hayag at di hayag na mga kasalanan ay kabilang sa ipinagbabawal na ito. Ibig sabihin, parang gumagawa ka, sikreto lang. Pinagbabawal o ang ikalawang utos ay pinagbabawal sa pangunguha ng tao at pang-aalipin at mga digmaang panlulupig. Ipinagbabawal noon ang mga pagnanakaw o panluloob. Sabi niya, ipinag-uutos noon ng masusing pagtatapat sa pinakamaliit na bahagi ng buhay ay pinagbabawal ang paglalamang o pangangalakal at nag-uutos na bayaran ang matuwid sa pagkakautang o kaupahan. Nangutang ka, tapos hindi mo binayaran, nagkakasala ka sa pagnanakaw. Akala natin, wala lang yun ha. Pag nag-utang ka at nangako ka na babayaran mo, kailangan mong bayaran. At sabi ito, maliban na lang kung magsabi yung inutangan mo, ay Brad, wag mo nang yun. Siyempre, malakas ka sa akin eh. E di, pasalamat ka. Pero kung nangako ka na kailangan mong bayaran talaga. Kasi kung hindi, pag nanakaw yun. Ang sabi pa dito, inihahayag noon na ang anumang pagtangkang makalamang dahilan sa kakulangan ng kaalaman, kahinaan o kasawiang palad ng iba ay itinatala bilang panglilin lang sa mga aklat ng langit. So lalo na yung mga biktima na sila, biniktima mo pa. Di ba? Merong nasunugan, naglalabas ng mga kagamitan sa labas. Eh nakita nung, maganda ng TV na ito. Buhat-buhat na niya. Eh, siyempre, hindi naman siya sitahin kasi akala niya ng tao sa kanya yun eh. So pag nanakaw nga. O kahit nag-isip ka lang, kahit makita mo, maganda ng cellphone, mamaya ka lang. Kahit hindi mo pa ginawa, nandun na sa isip mo yung pagkakasala. Kasunod, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Ano bang sinasabi dito? Ito na lang, yung naka-highlight. Ang sabi ito, ang tangkang manliling lang o ang bumubuo ng kasinungalingan. Ibig sabihin, magbibintang sa kapwa yun. Sabi ito, huwag mong imbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong imbutin ang asawa ng iyong kapwa, at ang kanyang aliping lalaki o babae, ang kanyang mga baka, ang kanyang mga asno. Sa anumang bagay na iyong kapwa. So wag mo silang imbutin pag nasaan. Nakakalungkot ngayon, nagbili ng TV sa kapitbahay, nainggit ka rin, TV rin, mayroon akong pambili. Ang sabi nito, ang ika-10 utos, humahampas sa pinakaugat ng lahat ng kasalanan. Sabihin sa pagnanasa mo pa lang, pag-inggit, pag-iimbot. So yan po nagsisimula yung kasalanan ng ika-10 utos. So itong the law of God in all ages, hindi na natin masyado kasi ito parang ipapakita lang naman ito na mula sa Eden, sa the law of Eden, mula doon nandun na yung law. Sa panahon ni Noah, nandun na rin yung law. Kaya lang ang ginawa sa law noon ay inabuso ng tao kasi ang mga isip ng tao nung puro masama. Tapos sa panahon naman ng Israel, so nandun na rin yung law. Kaya lang, ang ginawa ng mga Israel, masyado nilang inistriktong sinunod ang law na parang wala ng pag-ibig. Na para bagang yung
'Di ba sa halimbawa nito yung babae na nahuli na nangangalunya, gusto nilang patayin agad kasi sinabi ng law na pag mahuli yan sa akto, papatayin. Pero nang ginawa ng Panginoon, binigyan pa siya ng chance. Pero pagdating sa Israelites, walang chance. Kasi sabi nila, nakasulat yan eh. Yun din minsan tayo, dahil nakasulat, parang wala na tayong pakiramdam na, hindi, nakasulat kasi yan, kailangan to pa rin. Nawala na yung pag-ibig. Yun po ang nangyari sa Israelites. Sa last days, ang sabi, the law of God is to be obeyed in every particular in the last days when God's salvation is near to come and His righteousness. Sa practical, the law of God in practical, sabi nito, God is the only source of moral obligation. Conformity to His law is to be taught to children and children's children. Sa mga anak pa ng inyong mga anak. Sa mga apo. Ang sabi dito, throughout the generation of mankind. So, ibig sabihin, ang law na ito ay ipapaalam hanggang sa sino mang tao o sa mga bata. Kaya mabuti itong mga bata ito na nakikinig sila o naririnig nila ngayon. Sabi ito, the life is a training school where we are to be transformed, refined, and made for the society of saints in the kingdom of God. So ito yung panahon na kailangan tayong aayusin at hindi tayo maayos o hindi bababago ang ating likas, ating mga ugali kung hindi po natin iniingatan or sinusunod ang utos ng Diyos. Balikan natin yung illustration kanina. Ito na po ang last. Yung illustration kanina, anong nauna? Law. Tapos may sin. Kasi dahil may law, nagkasala. So dahil may nagkasala, may namatay. So dahil may namatay, may good news. So dahil may good news, may preacher. Ngayon, marami kasing nagsasabi na wala na tayong kautusan ngayon. So anong mangyayari kung halimbawa wala ng utos? Anong mangyayari? Kung wala ng utos, mayroon pa bang magkakasala? Wala na. So alisin natin ang kasalanan kasi wala nang kasalanan. Kasi wala namang utos eh. Wala nang magkakasala, siyempre. Kung wala nang nagkakasala, may mamatay pa ba? Wala rin. So, alisin natin yung kasalanan kasi wala naman palang mamamatay eh. So, ngayon, dahil wala namang namatay, mayroon bang darating na good news? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. For those who believe in Him shall not perish but have everlasting life. Mayroon pa bang ganon? Wala na rin kasi bakit? Wala namang namatay, walang good news. So kung walang good news, anong trabaho ko dito? Ba't nagsasalita pa ako dito? Wala naman palang good news. So yun po ang ibig sabihin na mangyayari kung maniniwala tayo na wala ng utos. Ang nakakalungkot lang, maraming tumatayo na nagpipreach pero sinasabi na wala ng kautusan. Anong silbi nagpipreach sila? Para sa ano? Na samantala ang good news ay dahilan nyo ng kamatayan dahil sa kasalanan or sa paglabag sa utos. Lastly, ito po yon. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kalititang mga utos nito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kalitlitan sa kaharian ng langit na tapwat. Ang sino mang gumanap ay turo ang tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So sana hindi tayo ito. At sa pagtatapos natin, nawa po ay nakita natin yung kahalagahan ng law. Ang law ay nagbibigay ng, sabi nga, the law is holy, perfect. Ibig sabihin, kung ang law ay lagi mong binabantayan. Ang sabi nga, ang law ay nagiging mirror natin, salamin. So kung lagi kang nagsasalamin, lagi mong nakikita kung may dumi sa iyong katawan. Ganon din po ang law. Kaya nga, ang sabi niya, ang law ay nasa ating puso. Kung ang law ng Diyos ay nasa ating puso, ibig sabihin, tayo ay nagbabantay lagi. Kahit nandyan pa yung pinakamagandang gadget yan, pero dahil may law ka, hindi ka nag-iisip ng masama. Kasi alam mo na magkakasala ka. So maraming salamat po sa inyong pakinig at magandang gabi po.